Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Tingin sa kuryente ngayong Agosto, inaasahang tataas dahil sa aumento sa transmission rate ayon sa NGCP. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang pagsasagawa ng investigasyon sa pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Katumbas ng 3 linggong dami ng basura na kolekta sa loob ng 3 araw na paglilinis ng MMDA sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Panibagong warrant of arrest inilabas laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi bababa sa 23 individual nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Sa Metro News, grounding wire na aabot sa 10 metro sa Navotas Navigational Gate, ninakaw. Sabi naman po sa Technology News, sa paggawa na explicit images gamit ang AI nang walang pahintulot, itinuturing ng krimen sa Singapore. Lifestyle News, 8 artworks ni French painter Henri Matisse na ninakaw sa isang public library sa Sao Paulo na recover ng Brazilian police. Sa atin naman po music trivia, ngayong petsa pumanaw si Tony Williams, ang lead singer ng American Rhythm and Blues vocal group na nagpasikat ng mga kantang The Great Pretender at Only You. Anong grupo siya kabilang? Alamin. At sa balitang kakaiba, isang lalaki sa Amerika nakatapos ng karera habang tulak-tulak ang stroller ng kanyang anak. Tamang oras sa buong Pilipinas, 6:42 ng umaga. Kami po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Magbigay muna tayo mga kanyusik ng weather update. Lagay ng panahon. Weather update. Weather update. Naglabas po ang Pag-asa DOST ng heavy rainfall warning kaninang alas 5 na madaling araw, August 17, 2026, bunsod ng epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa abiso, nakataas ngayon ang yellow warning level na may posibleng pagbaha sa mga flood-prone area sa Zambales, partikular sa San Antonio, Castillejos, Subic, San Narciso, San Marcelino, Olongapo, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc at Palawig, at sa Bataan, partikular sa Morong. Samantala, kasalukuy namang naranasan na may hina hanggang katamtaman na may mga paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan na maaaring tumagal ng 3 oras at posibleng makaapekto sa mga kalapit na lugar sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, partikular sa Binyan, Santa Rosa, Calamba, Cabuyao at San Pedro, Batangas, partikular sa Nasugbu, Tuy, Lian, Calatagan, Calaca, Balayan, Laurel, Lemery, Agoncillo, Balete, San Nicolas, Talisay at Tanawan. Sa Rizal, partikular sa Rodriguez, San Mateo, Cainta, Antipolo at Taytay. Sa Quezon Province, partikular sa General Nakar. Sa Bulacan, sa Zambales, partikular sa Botolan, Cabagan, Iba at San Felipe. At sa Bataan, partikular sa Abukay, Bagac, Balanga, Dinalupihan, Hermosa, Limay, Mariveles, Orani, Orion, Pilar at Samal. Inaabisuhan ng publiko at ang mga Concerned Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na manatiling nakamonitor sa lagay ng panahon sa kani-kanilang mga lugar. 774 Balita Ngayon. Ilang lugar naman sa bansa ang nagsuspende pa rin ng klase ngayong araw po na Lunes, August 17 dahil sa masamang panahon, bunsod pa rin ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Sa National Capital Region, wala pong pasok sa Caloocan, shift to alternative delivery mode o synchronous classes,
Ganoon din po sa Las Piñas, Malabon, Pasay at sa Valenzuela. Sa Valenzuela po, nasa diskresyon na po ng bawat paaralan ng pagpapatupad ng angkop na alternative mode of learning. Sa Region 1 naman, sa La Union, wala pong pasok sa Balaoan, Bangar, Luna at San Gabriel. Sa Pangasinan naman, wala pong pasok sa Agno, Aguilar, Alaminos City, Anda, Asingan, Bani, Bayambang, Binmaley, Bugalyon, Calasiao, Infanta, Labrador, Laoac, Lingayen, Mabini, Malasiki, Manawag, Mangaldan, Mga Tarem, Mapandan, Pusirovio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Manuel, San Quintin, Santa Barbara at Santo Tomas. Sa Bulacan naman, wala pong pasok sa Baliwag, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos City, Marilao, May Kawayan City, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Rafael, Santa Maria. At sa Pampanga, wala pong pasok sa Angeles City, Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Guagua, Lubao, Babalacat, Macabebe, Masantol, Minalin, Pora, Samsuan, San Fernando City, San Simon, Santa Ana at Santo Tomas. Sa Cavite naman, wala pong pasok sa Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas City, General Trias City, Imus City, Kawit, Maragondon, Naik, Noveleta, Rosario, Tanza, Ternate at 13 Martires. Sa Batangas, wala rin pong pasok sa Balayan, Calacas City, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugbu at Tuy at sa Candelaria, Zambales. Sa Benguet naman, wala pong pasok sa Bacon, Bogot, Itogon. At yung sa Manila naman, mga kanyusik, shift to alternative delivery mode mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ganun din po sa Pateros, shift to alternative delivery modes. Sa La Union, ganun din po mula preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong at pribadong paaralan. Wala pong pasok sa Bacnotan, Sudipen at sa Pangasinan sa Basista at sa Dasol. Ganun din po sa Santa Rosa, Nueva Ecija, sa Santa Cruz, Zambales at sa Atok, Bugias, Kabayan, Kibungan, La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba, Tublay sa Benguet. At mula preschool hanggang elementary sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang walang pasok sa Kapangan, Benguet. Ulitin ko po, doon po sa Manila at Pateros ang wala pong pasok mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. 774 Balita Ngayon. Mga tsuper, may nakaambang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS at Foreign Exchange Average, posibleng tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos at 25 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 50 centavos at 3 piso naman, 250 to 3 pesos naman ang aumento sa kada litro ng gasolina. Ayon sa mga taga-industriya ng langis, ang oil price hike ay base sa galaw ng presyo ng langis sa global market na may pangamba pa rin sa supply dahil sa patuloy na pagbaba nito, bunsod ng tensyon sa mga key oil-producing regions sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Inaasahan namang tataas ang singil sa kuryente ng mga consumers sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Agosto dahil sa pagtaas ng transmission charge. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umakyat ng 22.22% transmission rate para sa July 2026 billing period o tinatayang 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour mula sa 1 pesos and 43 centavos. Pangunahing dahilan nito ang 30.85% na pagtaas sa ancillary services charges na mula 79 centavos ay umakyat sa 1 peso and 4 centavos kada kilowatt hour. Nilinaw naman po ng NGCP na wala silang kinikita sa ancillary services dahil direktang ipinapasa ang nasisingil dito sa mga service provider at iba pang kaukulang entity. Samantala, pagtalakay ng Kamara sa panukalan 2027 National Budget sisimulan na ngayong araw. Balita po ihatid ni Grace Mariano. Alas 9 ngayong umaga ay aarangkada na ang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Committee Chairperson, Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, sisimulan ito sa pamamagitan ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC hinggil sa 2027 National Expenditure Program. Binubuo ang DBCC ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Masusundan na ito ng pagbusisi sa nakalaang pondo sa bawat ahensya o tanggapan ng gobyerno. Ang 2027 NEP ay isinumite sa House of Representatives noong nakaraang linggo
ng DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon. Una nang inihayag ni Representative Swan Singh na target nilang tapusin ang budget hearings hanggang September 8 upang maisalang na ito sa deliberasyon sa plenaryo at maipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa October 9. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atake sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Maguindanao del Norte. Bunsod nito ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng investigasyon sa insidente at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga komunidad sa Bangsamoro upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mga opisyal. Mababatid na inambush ang convoy ni Makakua sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte noong Sabado ng hapon matapos siyang dumalo sa assembly ng Kabuntulan kung saan siya'y nanumpa bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party na isa sa mga bagong regional political party na makikibahagi sa BARM parliamentary election sa September 14. Wala namang nasaktan o nasugatan sa nasabing insidente. Samantala, ipinag-utos na rin ng COMELEC sa mga pulis at sa mga militar ang agarang pagtukoy sa mga salarin sa naturang ambush. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may kinalaman man o wala sa eleksyon ng ambush ay nananatili pa ring mahalaga ang pagtiyak sa peace and order sa lugar. Samantala, Malacanang tiniyak na sapat ang pondo para sa libreng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Detalye hahatid ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para maipagpatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, may 57.87 billion pesos na pondo ngayong taon para sa Local Government Support Fund na ginagamit din sa programa. 10 kilo ng bigas ang matatanggap ng mga benepisyaryo kada 2 buwan kaya hindi ito isang beses lang na ayuda. Sinabi ni Recto na malinaw ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang dapat magutom. Maaari ring makinabang ang mga magsasaka dahil sa kanila bibilhin ng gobyerno ang bigas na ipamamahagi. Pinapayuhan naman ang mga lokal na pamahalaan na kumplituhin ang requirements para agad na mailabas ang pondong nakalaan sa kanilang mga proyekto. Ako si Cheryl Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nakakolekta ang MMDA ng katumbas na 3 linggong dami ng basura sa isinagawang 3 araw na paglilinis sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ang mga nakolektang basura ay mula sa mga daluyan ng tubig at pumping station. Nag-viral kamakailan ang Redemptorist Water Channel na kilala rin bilang Baclaran River matapos mapuno ng basurang inanod mula sa Manila Bay ang daluyan ng tubig sa Parañaque City na halos tuluyang tumakip sa ibabaw ng tubig. Ngayon man, nilinaw ni Torre na hindi lamang mula sa Parañaque City ang mga basurang lumutang sa daluyan ng tubig, kundi nagmula rin ang mga ito sa mga kalapit na lugar. Kaugnay nito, nananawagan si Torre sa publiko na sumunod sa tamang pagtatapon ng basura na itinakda ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, inihayag ng opisyal na abot na sa 10,000 na tonelada ng basura ang nakokolekta sa Metro Manila araw-araw. Samantala, ang mga naudlot na matitinong flood control projects dapat na ituloy na ang pagpapagawa ayon kay Senador J.V. Ejercito. Conde Batak sa detalye. Kung si Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang tatanungin, dapat na payagan na ang pagpapatuloy sa pagpapagawa ng flood control projects sa 2027. Ayon kay Ejercito na zero ang pondo ng flood control projects noong nakaraang taon matapos na mabulgar ang napakalaking scam sa proyekto. Gayunman, para sa senador, dapat napayagan ang pagpapatuloy sa paggawa ng mga flood control projects na nasimulan na. Paliwanag ni Ejercito, useless o hindi mapapakinabangan ang mga hindi natapos na flood control projects. Punto pa ng mambabatas, may mga matitino namang flood control projects pero nabinbin at hindi na rin natapos dahil nadamay sa mga ghost projects. We are for accountability but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue. Doon po ang sabi ko sa DPWH, doon po sa mga flood control projects na nakabinbin, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para masyara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan, useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps,
ituloy tapusin, no? So walang bago, no new flood control projects. We just continue yung mga mga uncompleted flood control projects. Conde Batak ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Sinilbihan ng panibagong warrant of arrest si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng 3 counts ng kasong graft. Sa warrant na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 67, kabilang sa reklamo ang 11 pang individual. Inirekomenda ng korte ang piyansa na 90,000 pesos sa bawat bilang. Si Guo ay kasalukuyang nakadetine sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City, makaraang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Nahaharap din si Guo sa kasong tax evasion. Samantala, Department of Agriculture o DA at Office of the Presidential Advisor on Peace Process magtutulungan upang maging produktibo ang buhay ng mga nagbabalik loob na rebelde. Gina Mapel sa detalye. Pagtutulungan ng Department of Agriculture at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity upang maging produktibo ang buhay ng mga nagbabalik loob ng mga rebelde. Nagpulong sina Agriculture Secretary Francisco Chi Laurel at Presidential Advisor Secretary Mel Sarmiento para sa programang pangkabuhayan at gawing produktibong mga magsasaka ang mga dating rebeldeng komunista at mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Tinagakay ang paglipat mula sa panandaliang pagsasanay tungo sa malawakang pagsasaka na konektado sa mga pribadong kumpanyang maaaring bumili ng ani. Ayon kay Sarmiento, maraming dating mandirigma lalo na ang nasa edad 46 hanggang 60 ang angkop sa mga negosyong pang-agrikultura kaysa sa karagdagang teknikal na pagsasanay. Sa sinusulong na modelo, ang mga dating commander o supervisor ay mamamahala sa produksyon habang maaaring magbigay ng suporta at bumili ng ani ang mga pribadong kumpanya. Para kay Chulo Real, maaaring magsilbing matibay na pundasyong pang-ekonomiya para sa kapayapaan, ang agrikultura sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagpapataas ng kita sa kanayunan, at pagbibigay sa mga nagbabalik loob na rebelde ng bahagi sa lokal na pag-unlad. Ayon kay Sarmiento, habang may dialogo sa mga rebelde ay nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa tinatayang 53,000 mandirigma para sa programa. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 23 individual ang naitalang nasawi sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Sa datos po ng NDRRMC, ang pinakamataas na bilang ng naiulat na nasawi ay naitala sa Benguet na 15 individual na karamihan ay bunsod ng landslide sa Baguio, Atok at La Trinidad. Nakapagtala naman ang La Union ng isang nasawi habang 3 individual naman ang nasawi sa Rizal at Batangas. May naiulat rin na 17 individual na nasugatan habang 3 ang naiulat na nawawala na mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon. Samantala, halos 5 milyong individual apektado ng pinagsamang epekto ng bagyo at habagat. Angel Garcia sa report. Nadagdagan pa ang bilang ng mga naapektuhan ng pinagsamang epekto na nagdaang Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sumampa na sa mahigit 1.4 milyong pamilya o katumbas ng halos 5 milyong individual ang apektado mula sa Regions 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, CAR, NCR at Mimaropa. Sa nasabing bilang, mahigit sa 32,000 na mga individual ang nananatili pa rin sa 407 mga evacuation center. Sa datos pa ng NDRRMC, sumampa na sa 3.3 billion pesos ang pinsalang iniwan sa infrastruktura habang mahigit 689 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakapagtala din ng 1,845 na nasirang bahay kung saan 1,667 dito ang partially damaged at 178 naman ang totally damaged. Sa ngayon nakapagbigay na ang pamahalaan ng 654 million pesos na tulong sa maapektadong residente. Angel Garcia ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Tamang oras sa buong Pilipinas, 15 segundo na lamang po at punto alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Grounding wire na aabot sa 10 metro sa Navotas Navigational Gate. Ninakaw. Detalye hahatid ni Jonah Bakiran. Ibinahagi ng MMDA na ninakaw ang grounding wire na aabot sa 10 metro sa Navotas Navigational Gate nitong Sabado. Ayon sa inisyal na report ng security guard sa lugar, nasa 4 na lalaki na may sukbit umanong baril ang nagnakaw ng kableng nagsisilbing ground protector sa mga motor at panels ng Navigational Gate. Sa kabila naman nito, operational pa rin ang Navigational Gate. Ayon naman sa MMDA, maaaring magdulot ng mabilis na pagkasira ng mga motor at panels ang pagkakanakaw ng nasabing kable. Nakipag-ugnayan naman na ang MMDA at nai-report na sa pulisya at kontraktor ang insidente. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakira. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 29 centavos, 70 pesos and 67 centavos sa ng palitan ng piso kontra euro. Ang mga British pound ay nasa 82 pesos and 69 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 33 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga ka-music, narito ang resulta sa naganap na Lotto Draw kahapon, hatid sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito na ang recap ng mga lumabas sa Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 30, 37, 17, 47, 2, at 9. Muli ang lumabas sa Ultra Lotto 658 ay 30, 37, 17, 47, 2, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 213,102,641 pesos and 85 centavos. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 49, 15, 6, 26, 30, at 12. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 49, 15, 6, 26, 30, at 12. Mayroon itong jackpot prize na 25,229,356 pesos and 15 centavos. Yan ang recap ng August 16, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. 16 million pesos para sa Mega Lotto 645 at 138 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Paggawa na explicit images gamit ang AI nang walang pahintulot, itinuturing ng krimen sa Singapore. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Naghahanda ang mga otoridad sa Singapore na ipatupad ang mga bagong batas na nagpaparusa sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI para sa paglikha ng mga explicit image nang walang pahintulot. Layon umano nito na protektahan ang publiko laban sa online sexual abuse. Ayon sa Singapore's Home Affairs Department, kabilang sa mga pagbabago ang pagpapatupad ng bagong probisyon sa batas na nagpaparusa sa paggawa ng mga intimate image kabilang ang mga AI-generated nang walang malinaw na consent ng taong nasa larawan. Para sa mga kasong sangkot ang mga adult, ang sinumang mahuhuling lumabag sa batas na ito ay mahaharap sa parusang pagkabilanggo ng hanggang 2 taon, papatawan ng multa o pareho. Mas mabigat naman ang parusa kung ang larawang ginawa o ipinakalat ay nagpapakita ng isang menor de edad na wala pang 14 na taong gulang
kung saan mahaharap sa mandatory imprisonment ng hanggang 2 taon kasama ang multa o caning o paghahagupit. Maliban dito, binibigyan din ng bagong batas sa mga otoridad ng kapangyarihang kasuhan ng mga suspect na sangkot sa child grooming sa ibang bansa at gumawa ng mga sexual offense sa kondisyon na ang biktima o ang suspect ay nagmula o nag-travel galing sa Singapore bago nangyari ang krimen. Ang mga mahahatulang nagkasala sa grooming at sexual abuse sa mga wala pang 14 anyo sa ibang bansa ay mahaharap sa hanggang 7 taong pagkakakulong. Inihayag ni Singapore Home Affairs Minister Sim An na layo ng batas na alisin ang mga balakid sa pagpapatupad ng hustisya at pigilan ng pagdami ng mga ganitong AI-generated material na nagdudulot ng paulit-ulit na pang-aabuso. Manatiling may kaalaman sa teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. 8 artworks ni French painter Henry Matisse na ninakaw sa isang public library sa Sao Paulo na recover ng Brazilian police. Detalye hahatid ni Mika Fajardo. Nabawi ng Brazilian police ang 8 artwork ng French painter na si Henry Matisse na ninakaw mula sa Mario de Andrade Library sa Sao Paulo noong December 2025. Ayon sa police statement, tatagpuan ng mga painting na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong reais o humigit kumulang $193,000 sa isang apartment sa downtown area ng São Bernardo do Campo, bahagi ng metropolitan area ng Sao Paulo. Nagsimula ang investigasyon matapos pasukin ng 2 suspect ang library, itali ang isang security guard at isang matandang mag-asawa at tangayin ang 13 painting sa tilang dokumento. Sinabi ng pulisya na inaresto noong Abril ang umunoy mastermind ng pagnanakaw kaugnay ng hiwalay na kaso ng art theft, habang isang lalaki naman ang inaresto sa apartment kung saan natagpuan ang mga obra dahil umano sa pagtatago nito sa mga artwork para sa mastermind. Bukod sa mga gawa ni Matisse, 5 obra ng kilalang Brazilian artist na si Candido Portinari ang nananatiling nawawala at pinaniniwalaang naibenta na. Kilala sa kanyang paggamit ng vivid colors at pagtuon sa emosyon kaysa sa realismo, si Matisse ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluwensyang pintor ng ika-20 siglo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa pumanaw si Tony Williams, ang lead singer ng American Rhythm and Blues vocal group na nagpasikat ng mga kantang The Great Pretender at Only You. Anong grupo siya kabilang? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 14 taong 1992, pumanaw si Tony Williams, ang lead singer ng American Rhythm and Blues vocal group na The Platters na nagpasikat ng mga awitin gaya ng The Great Pretender at Only You. Si Williams ay sumakabilang buhay sa kanyang pagtulog bunsod ng emphysema sa edad na 64. Nabuo ang The Platters noong 1952 at naging isa sa pinakamatagumpay na early rock and roll era. Si Tony Williams ay naging lead vocalist ng grupo mula 1953 hanggang 1960 hanggang sa palitan siya ni Sonny Turner. Samantala, ilan pa sa mga kilalang awitin ng The Platters ay ang My Prayer, Enchanted, You've Got the Magic Touch at Smoke Gets in Your Eyes na nag-number 1 sa UK at US singles chart. Sa kabuuan, mayroong 40 chart-topping singles sa Billboard Hot 100 ang The Platters sa pagitan ng 1955 at 1967 at naluklok din sila sa Rock and Roll Hall of Fame noong 1990. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Ngayon ang mga ka-music sa ating balitang kakaiba, isang dating college track star ang sumali sa isang karera at tumakbo ng 1 milya habang tulak-tulak ang stroller ng kanyang anak. Si Stephen Bibelhausen, dating runner ng Miami University sa Ohio, ay sumali sa Guardian Mile Race sa Cleveland at tumakbo sa Hope Memorial Bridge habang kasama sa stroller ang kanyang anak na si Blake.
Natapos ni Blake ang karera sa loob ng 4 minutes at 17 seconds na mas mabilis sa kasalukuyang world record holder na sina Silas France mula Germany na nakapagtala ng 4 minutes at 26.29 seconds. Sakaling ma-verify ng Guinness World Records ang kanyang oras, maaaring si Stephen na ang makakuha ng world record para sa pinakamabilis na 1 milyang takbo habang nagtutulak ng stroller. Ang gandang, Diba? gandang parenting goals yan, partner. Oo, bonding niya ng anak mo. At the same Oo. time, namumulat yung baby, no, na ganitong klase ng lifestyle. And Diba? at the same time, na-expose siya outdoors. Kumbaga, di ba, kadalasan naman ng fun run, umaga ginagawa. So may Correct. vitamin D sa araw. Oo. At the same time, mas na-nurture niya yung fresh air. Oo, lalo na ngayon, partner, yung mga bata, naka-gadget na lang. Ay, naku, diba? sinabi Kaya mo maganda pa. yung ganyan na-expose yung bata sa mga ganyang activity. Kaya ang dami rin mga fun run ngayon, partner, na pagka naglagay sila laging may 1K fun run tapos ang pwedeng sumali kids lang. Yung saya niyan. Kids lang ha. Baka yung 1K na yun ang tinatakbo ng mga matatanda, kayo talaga. Sa kids lang. Tapos pwede may tulak na stroller kung may kasamang matanda. Yun. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong umaga ng Lunes. Bago po tayo matapos sa balitaan, partner, bigyan na natin ng katanungan para sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ito po ang ating katanungan ngayong araw po na Lunes. Ngayong nabuksan ng umano'y maling paggamit ng confidential funds sa trial ni VP Sara Duterte, panahon na bang gawin ding silipin at imbestigahan ang iba pang ahensya ng pamalaan na mayroong confidential funds? Nako, damay-damay na nga ba Oo. ito, mga ka-music at partner. Mamay alamin po natin yan. Pero kung gusto niyo na po magbigay ng inyong opinion, bukas na po ang ating text line 0929-321-8738 at pwede rin kayo magbigay ng opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang maiinit na balita ngayong umaga po ng Lunes, August 17, 2026. Kami po niyo nakasama, Daryl Justin At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.